Kanina galing ako sa Manila at praise God, at sa kabutihan loob ng Panginoon, sila pa rin. And anyway, purihin ng Panginoon sa kanyang katikilaan at katapatan. As Lord, hindi pabayaan ni Lord ang kanyang ministry at nagpapatuloy. Kahit hindi yan nakabase sa bilang, kundi yung katapatan ng bawat isa, lalo na sa pagbahayag ng kanyang mabuting balita. Sa pagkakaapat taon ito, sa ating sa hapong ito, tayo ay nasa Article 11 na tayo ng Verdict Confession. At ang Article 11 ay tungkol sa banal na espiritu. Ang text natin ay magmumula sa Acts chapter 5 verse 3 hanggang 4. Yan. May mga Biblia kayo, pwede kayong makibukas. Meron naman sa ating screen. Sabi rito, "But Peter said, Ananias, why has Satan filled your heart to lie the Holy Spirit and to keep back yourself part of the proceeds of the land while remain unsold, did not remain your own? After it was sold, what it not at your disposal? Why is that you have contrived with deed in your heart? You have not lied to man, but to God." Tayo po'y manalangin. Dakilang Ama, patuloy mo kaming samahan sa pag-aaral ng iyong mabuting salita. Patuloy mo kaming bigyan ng karunungan upang maintindihan ang mga iyong nais ipahayag sa amin. Patuloy namin maunawaan kung ano po kung sino po talaga kayo, at paano po kami patuloy na ang aming relasyon sa inyo ay patuloy namin lumalalim sapagkat patuloy namin kayong nakikilala. Maraming salamat, Ama. Ito aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. So, tungkol dito sa nangyari dito, si Ananias, kasama ng kanyang misis, ay yung panahon na kasi ito, nag-start yung church, kaya medyo critical talaga yung bawat gawain ng nila. At ang kanilang ginagawa ay nagkaroon sila ng contribution. Actually, buong kanilang ang pag-aari ay talagang binigay nila sa church to form. Kasi sa panahon na yan, talagang starting pala talaga yung church niya nung earlier ng pinaka-umpisa. So medyo may nangyari itong dalawang mag-asawa na ito. Nag-pledge sila na ibibigay nila lahat ng kanilang property. Benta nila yung property nila at ibibigay nila sa simbahan at para matugunan ang mga pangangailangan. Ngunit biglang nagkaroon sila ng kaisipan na nakita kasi nila yung isa nilang kasama, I think na hindi ko napansin na ganun din ang ginawa. So ang mga buong membro ng simbahan ay talagang pinuri siya. At ang respeto sa kanya ay talagang tumaas kasi nga yung binigay nila. So itong dalawa, nung nakita ito, ganun din ang ginawa. Gusto nilang ibigay din sila para sila'y mapapurihan din. So yung una pa lang, yung motibo ay sablay na. Kasi ang kanilang naging kaisipan ay nais din nilang makuha ang ganong praises. So may problema na agad. So naka-point uli sa kanila, sarili nila, not pointing to praises to God, kundi sa kanila. So yun ang naisip nila. Pero dahil gano'n ang kaisipan nila, nag-iisip pa rin nila na pwede namang ibigay natin yung bahagi lang para may matira tayo. So yun ang naisip na ibinigay. At si Peter, siguro sigurado sa kapangyarihan ng Diyos, sa banal na Espiritu, na-discern ni Peter ang kanilang motive at nakita ang kanilang kasinungalingan. Sinabi nga, bakit na hinayaan na si Satanas ay maghahari sa inyong kaisipan? Parang sinabi ni Peter sa kanila. Bakit kayo nagsinungaling? Sabi niya, di ba alam? Sabi niya, hindi lamang kayo nagsinungaling hindi kayo sa tao nagsisinungaling, kundi sa Diyos. So nakita natin yung Holy Spirit in God sa text na ito ay interchangeable. Pwedeng pagpalitin, either mahuling God. So may
dito pinapakita na ang Holy Spirit ay God. So Verdict Confession Article 11 is about the deity of the Holy Spirit. Kasi ito sa panahon na hindi naman siguro lahat na ang Holy Spirit na-obserbahan ko isa sa hindi natin masyado natatakil kung bagamat nandyan siya. Pero may mga bagay na nababanggit lang siya sa certain thing pag yun ang tinatopic. And aking naobserbahan din lalo sa kakristyanuhan na madalas ito ang naabuso. Kasi nga, ang kanilang pagkakaunawa, yun doon nagsisimula yung pagkakaunawa nila sa Holy Spirit. Is power lang. Somehow na parang gagawin lang yung Diyos sa gagamitin yung Holy Spirit to have that power. So marami-rami tayong kaisipan tungkol sa Espiritu. Lalo na sa Pilipinas, may mga nahalo na rin yung ating kaisipan tungkol sa Espiritu. Dahil may mga Espiritu ng, gano'n na nga, may Espiritu ng kagubatan, sinahalo natin yan, kung anong Espiritu, pati yung alak, may Espiritu daw. So nasasama na yun. So nahalo doon at hindi talaga naipaliwanag. So yun ang problema pag hindi na ipaliwanag yung ano ba talaga yung Holy Spirit. Nandaan natin, hindi siya hiwalay. All the works of God, especially yung ating salvation, kasama siya. So in simply, sa umpisa pa lang, binanggit kanina in Genesis chapter 1, verse 2. Creation pa lang siya. Creation pa lang, nandun na talaga. Kasama siya sa paggawa. Creation yun. Kung maalala nyo, isa pa sa nangyari sa Genesis, nung pinorm nyo yung tao, yung clay, anong ginawa ng God? Hiningahan niya. So yung breath and yung interchangeable din sa spirit, which is nagbigay ng buhay doon sa lifeless form. So yun ang role ng Holy Spirit. Kasama siya sa lahat. Hindi siya hiwalay. So kung may gagawin ng Panginoon, Old Testament, nangyayari yan, kasama yon. So, hindi lang siya masyadong nababanggit at hindi siya masyadong nagkikita. Pero may mga text na ipakita ko mamaya na sa lahat ng ginagawa ng Panginoon, maski yung karakter niya, ay doon makikita. So, basahin muna natin ang Article 11. Sige, punta natin. So, yung Article 11 ng Belgic Confession. Sige, ano ba yung nakasulat dyan? Dito, we believe and confess also that the Holy Spirit proceeds eternally from the Father and the Son, neither made, nor created, nor begotten, but only proceeding from the two of them. In regard to order, the Spirit is the third person of the Trinity, of one and the same essence and majesty and glory with the Father and the Son, being true and eternal God, as the Holy Scriptures teaches us. So, kung saan tayo magbabase ang pagiging Diyos ng Banal na Espiritu, walang iba kundi sa Biblia. Kasi pag magbabase tayo sa iba pa dyan, maghahalo-halo talaga. Diba? Meron pa nga Espiritu. Bagat may binanggit yung Espiritu ng katamaran, may Espiritu ng disobedience, pero yung Banal na Espiritu ay as a God mismo. Kasi nakita natin sa text, balik tayo sa text. Tulad na sinabi ko, interchangeable yung paggamit. Kasi unang binanggit ni Peter, fill your heart to lie to the Holy Spirit. Tapos pagdating sa dulo, you have not lied to man, but to God. So interchangeable yung pagkagagamit. Naalala niyo to si Peter? A side note lang, alala niyo si Peter, anong nangyari nung sinabi ni Jesus Christ na mamamatay siya, tapos sinabi niya, over my dead body. Ano sinabi siya? Satan. Behind me, Satan. So yung ganun, tama yun. Somehow, a Satan, yung ating evil thoughts, yung ating evil ways, ginagawa pa natin siya kasi yun ang gawain ni Satan yung evil ways na yan So doon tayo inaalis. So ang naging solusyon, which is the filling of the Holy Spirit. So meron talagang ganun tayo. So yung ating Holy Spirit actually, isa sa kung silang, bagamat active silang lahat,
active sila hanggang sa ating panahon. Kasi di ba, nung umakyat ang ating Panginoong Kristo, anong ibinili niya sa kanyang mga disipulo? May papadala ko rito sa inyo, siyang inyong comforter, at kasama siya habang buhay. So same, hindi siya kaiba sa kanilang plano, hindi siya iba sa ginagawa, kundi kasama siya talaga. So ganoon ang ating ang banal na espiritu. So paano natin makikita na God ang banal na espiritu? Siyempre, magbabase tayo sa text. Titingnan natin yung mga characteristic ng God, which is the simple characteristic. Sige, ayan. Una, holy. So God is holy. Those who trump dito ayan. Those who tramples the Son of God deserve the same punishment of those insult the Holy Spirit. So, sa Hebrews chapter 10 verse 29, NIV, how much more severely do you think someone deserves to be punished who has trampled the Son of God underfoot, who has treated the unholy thing that the blood of the covenant that sanctified it, in who has insulted the Spirit of grace? So, interchangeable na rin paggamit ulit dito. So, kung gaano nyo iniinsulto ang Son of God, at pag insulted din sa Spirit, same ang magiging punishment. I-declare yan as sin. So hindi siya hiwalay, hindi siya mas mataas yung isa, mas mabababa ang isa. Same thing, treated at the same thing. Kasi yun ang ng Trinity. Pagamat may kanya-kanya silang person, magkakaiba silang person, pero iisa lang talaga sila. So pag nilabag ka, syempre yung Father galit sa sin, ganun din ang Son, kaya nga namatay siya dun eh. Ganun din ang Holy Spirit. Pinaparamdam sa atin ng Holy Spirit na mali yung ginagawa mo. So iisa ang kanilang agenda, hindi sila hiwa-hiwalay. And then, ang sunod na karakter, ay kasi yung holiness na ito, dito pinapakita na pag once yung sin, hindi uubra sa kanya. So, hindi pwedeng magkaroon ng presensya ang sin sa holiness ng God. So, same as the Holy Spirit. So, tayo, sabi diba, we are filled with the Holy Spirit of God, pero nagkakasala pa rin tayo. Ano yun? Kasi sabi mo, Pastor, hindi pwedeng magkaroon ng presence yung sin sa holiness ng God. So, ginamit dito Spirit of Grace. Let us praise God. At tayo, filled tayo sa Holy Spirit at mararamdaman natin at pinaparamdam sa atin na mali ang ginagawa. At so we are come to repentance. Kasi alam natin na hindi pwede yung kasalanan sa harap ng ating Panginoon. So, yung kagandahan doon. Bagamat nagkakasala tayo, so the Spirit convict us na tayo ay magrepent and to ask the forgiveness to God. So they are working together. Same thing, hindi niya papananatilihin na magstay ka sa pagkakasala. Kasi ang role ng Spirit yun. Na unti-unti tayong binabago, unti-unti tayo sinasanctify, nire-regenerate tayo. Yun yung trabaho nila. So lahat yun ay patungo sa totally ayos sa atin, which is sa second coming ng Panginoon, kasama siya talaga na tayo ay mapapalitan ng ating body, diba? Glorified body. Kasama yon, isa yon sa prosesong pagdadaanan natin bilang mga nabubuhay pa sa mundong ito. So praise God, hindi siya hiwalay sa ginagawa ng kabuuan ng Trinity, magkasama sila. And then another character of God, which is eternal. Sige, next slide. The Holy Spirit is eternal. So, binanggit sa Hebrews ulit, chapter 9, verse 14. How much more, then, will the blood of Christ, who was taught the eternal Spirit, so eternal siya, offered Himself and unblemished to God, cleanse our conscience, yun, sinabi ko kanya, cleanse our conscience and acts that led to death, so that we may serve the living God. So, hindi siya hiwalay sa ating regeneration. Hindi siya hiwalay sa sanctification sa atin ng Panginoon. Kasama siya. So this is the act, which is Christ, yung nilinis tayo sa ng kanyang dugo. And the eternal Spirit,
tayo ay sinamahan at continue to cleanse us at so we may serve the living God. So yun ang agenda ng Panginoon sa atin. Yan ang agenda ng Diyos. Hindi lamang agenda yan ng anak, agenda rin yan ng Father, and then the Holy Spirit. So eternal, patuloy, kasi the whole, may sila naman ang buhay mo sa mundo. So the whole eternity, the whole na buhay ng sanglibutan na ito, maging earth, maging ang space, kasama sila na may buhay, kasama yan na sinasamahan tayo. And then, yung mga characteristic na pwede natin pag-usapan. And another characteristic of God is omnipresent. Which is present sa kung saan man siya kailangan. The Holy Spirit is omnipresent. Basahin natin sa Psalm chapter 139, verse 7 to 8. Si David yata to, nagsasabi siya, no? Where can I go from you, Spirit? Saan tumakas? Saan ako punta? Konsensya siya eh. Gusto yung magtago. Where can I flee from your presence? If I go up to the heavens, you are there. If I make my bed in the depths, you are there. So walang takas talaga. So same as God. He is present, omnipresence. The presence of the Holy Spirit is the same. Nandun siya. Nasa atin na nga eh. Kasama natin. So ganoon ang definition ng presence ng Holy Spirit. So hindi siya kakaiba sa Trinity. Isa pa rin sila. Pareho silang omnipresent. And isa pang karakter ng God, which is omniscient, all-powerful, all-knowing. The Spirit it is the Holy Spirit teaches us all things, lahat ng kailangan nating malaman. Sa John chapter 14, verse 26, But the Advocate, the Holy Spirit, whom Father will send in my name, will teach you all things and will remind you of everything I have said to you. So, yung prayer natin palagi na always be reminded as per tayo ng word niya, Holy Spirit ang naggagawa sa atin nun. Kasi madali tayo makalimot eh. So we pray na maunawaan at paalala natin yung sinabi ng Diyos para sa atin. It is the Holy Spirit teaches that na nagtuturo sa atin. Itong omniscient na ito, all-knowing, somehow inaabuso rin sa pananampalataya, lalo na ang feeling nila. Lalo doon na nga pag nagkamali ka talaga ng pagkilala sa Holy Spirit, pag power lang talaga, at ginamit mo ditong all-knowing, marami kang gagawin. Sabihin mo, may nakikita ako dito sa katabi na ito, may hindi magandang espiritu ito eh. Nangyayari yan kasi somehow yung Holy Spirit, kung ginawa mo lang siyang power, tila ba pwede mo siyang gamitin anytime. Para siyang anting-anting o something power. Ito yung aura ko. So, pag yun ang ginawa mo, it is a blasphemy na talaga. Kasi you're not treating Him na yung reverence mo ay hindi mo i-treat like the Son and like the Father. Pero iisa sila. You have to revere them same as the Father, same as the Son. Kasi they are working together for our salvation. Yun ang kanilang rule. Kanilang ginagawa. Hindi siya hiwalay. So dito, habang tayo nabubuhay, siya yung advocate, the Holy Spirit, whom Father will send in my name, will teach you all things and will remind you of everything I have said to you. So isipin mo yung Diyos kahit may katigasan pa rin tayo ng ulo. Ito, pinapadala pa rin, kasama pa rin tayo to remind us. Kasi alam niya yung ating weaknesses. Nakakalimot tayo. So yun ang ginagawa ng Holy Spirit sa atin. And then another characteristic of God, which is the omnipotent, yung all-powerful. It is the Holy Spirit who works the ministry of God. Siya yung nag-able tayo to do the ministry. Romans chapter 15 verse 18 to 19. I will not venture to speak of anything except
except what Christ has accomplished through me in the leading Gentiles to obey God. But what I have said and done by the power of sign and wonders through the power of the Holy Spirit, of the Spirit of God, from the Jerusalem all the way around the Illyricum, I have fully proclaimed the gospel of Christ. So, Paul, ito yung in-acknowledge niya yung kapangyarihan ng Diyos na siya ang nagbibigay sa kanya ng kalakasan to proclaim the gospel, which is the Holy Spirit. Tulad sinabi ko, yung sasabihin, kaya ganun lamang dedicated si Paul at ang lakas ng loob niya to proclaim the gospel kasi ni-reveal sa kanya ng Panginoon sa pamamagitan ng Holy Spirit. Siya at ang Holy Spirit na nagbibigay sa kanya para mai-proclaim, na nagbibigay sa ng knowledge to fully proclaim the gospel of Christ. See? The Holy Spirit, kami mga pastor, the Holy Spirit ang nag-work sa amin to proclaim gospel to you. Same as Paul. So yun ang kanyang ginagawa. So ang agenda ulit. Same agenda. God, ang agenda niya to proclaim the gospel sa lahat ng kailangan. So the Son, siya na nga yung gospel Siya yung pinoclaim the gospel. And the Holy Spirit continue to proclaim kung sino ang ating Savior at yung gospel. That's the work of the Holy Spirit. Hindi siya hiwalay. Same agenda. Iisa lang ang agenda ng tatlong person, which is na tayo ay kanyang iligtas at kanyang i-reconcile tayo sa kanya. So yung Holy Spirit hindi siya kapangyarihan lang na pwede mo gamitin na parang anting-anting. Hindi ka magkakami-kami, hami-hami wave dyan. Ng Holy Spirit kasi ginagamit yan di ba? Nagtutumbahan ng mga tao, alam mo, may kapangyarihan tumutulak sa kanila. So yung mga ganon. So if we revere Christ, and we revere the Father, same, we must revere the Holy Spirit. Kasi kasama siya sa working para sa atin, sa ating kaligtasan. So the deity of the Holy Spirit ay siya yung third person of the Trinity. Hindi siya created, hindi siya made, hindi kasama na siya. Wala nung creation pa lang. Siya eternal, siya ay holy, and also eternal, is omnipresent, is omniscient, and He is omnipotent. Sa God's work, sa ito ang ating panghuli, how God is working. So, patuloy tayo. Sabi dito, I think 1 Peter chapter 1, verse 2. Who have been chosen according to the foreknowledge of God the Father. Kakasama silang tatlo rito. Through the sanctifying work of the Spirit to be obedient to Christ and sprinkle with His blood, grace and peace be yours in abundance. Father, the Son, and the Holy Spirit is working together para sa ating kaligtasan. Simula pa lamang, kasama na siya sa plano, kasama siya sa pagliligtas, kasama sa plano ng pagliligtas sa atin. They are working together. Kita mo ganun kabuti ang Panginoon sa atin, doing this all work para sa ating kaligtasan. So, this is why we see God, the Holy Spirit is also God. Kasi siya rin ay kasama sa pagliligtas sa atin, kasama siya sa patuloy na pagsasanctify sa atin, bang tayo nabubuhay sa mundong ito, at to be obedient to Christ. Kasi without the Holy Spirit, hindi tayo pwedeng maging obedient kay Kristo.
Kasi siya rin mismo nagbibigay kung bakit tayo nag-obey sa ating Panginoon. And we are cleansed by Christ, and we be abound of grace and peace dahil sa tatlong ito. Bilang tayo ay bininyagan, hindi tayo bininyagan lang sa Father, sa pangalan ng Ama, kundi bininyagan din tayo sa pangalan ng Anak, at gayon din sa pangalan ng Espiritu. Lahat yun, magkakasama sila. So, sabi mo, paano ba hiwa-hiwalay pa? Di ba pwedeng iisa na lang? Tulad ng sinabi kanina sa Article 11, confess na the Holy Spirit proceeds eternally from Father and the Son, neither made or created, but only proceeding from the two of them. But, ang kagandahan dito, they are working together at iisa lang ang kanilang agenda. Si Christ, physically, nasa heaven, but He sent the Holy Spirit na kasama tayo. So, hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Maski noong sila ng Old Testament time, sila ay nasa wilderness, siyempre, yung Diyos, hindi sila pwede nilang makita, masusunog sila dahil sa holiness Pero kasama nila yun. Anong form? A pillar of clouds and fire. Yun ang presence ng God sa kanila. Protect them. Diba? Hindi sila pinabayaan. Sa kalad ng mga Israel, pinabayaan sila. Hindi, nandyan siya kasama nila. So pamagitan doon. So, ganun yung presence ng God. So hindi siya, dito lang ako. Niligtas ko na, bahala na yun. Sino naman kasama ko? Hindi, magkakasama sila lahat doon sa ginagawa na yun. Maski yung pagpili, maski yung pag-preserve sa kanila, di ba? Kasama yun until makarating sa atin. So, ang ating Panginoon, ang ating Ama ay minahal tayo. The Father and the Son, and the Holy Spirit works with one will. Iisa lang kanilang will. Ano yung will nila? One will nila to save those who belong to Him. Because of the great love of our Father, ganito nag-work yan yung salvation sa atin ng Trinity. Because of the great love of our Father, He sent His Son to die for our sins, and to those who believe the Son, through the revelation of the Holy Spirit, will be saved. So, walang revelation ng God sa atin. Kahit sinasabi mo lang, kinoconfess mo lang sa salita ka na, I believe in God, pero pag hindi truly ni-reveal sa'yo, wala. Evident na ito, si Peter mismo ginamit natin. Una, pinuri siya ng Diyos dahil ni-reveal sa kanya ng Spirit kung sino siya. And ilang segundo lang, binanggit niya kamatayan, sinabihan siya, behind me, Satan. So, yung knowledge na yun, isipin mo, di ba? Naipakilala siya, pero pagdating sa dulo, hindi pa rin pala naunawaan fully. So, the Holy Spirit is working. So, ganon ang ating banal na Espiritu. So, this is how God is working for us, for our salvation. They are working together para sa ating salvation. Bagamat may kanya-kanya silang ginagawa, pero iisa lang ang kanilang agenda. She is to save us. She is to reconcile sa atin. I-reconcile tayo sa ating Panginoon. The Holy Spirit is our counselor and is our comforter. So those is how the Holy Spirit working with us. Sabi mo, ganito pala Holy Spirit, counselor at comforter. No. Hindi lang yan. Kasi yan naman talaga yung karakter ng Diyos. He is counseling us. And He also comforting us. Kasi alam niya na dito sa mundong ito, nahihirapan pa rin tayo. We are tutukso pa rin tayo. Nararamdaman pa rin natin yung consequences ng sin, yung corruption ng mundo. Hindi tayo ligtas. So, the comforter, which is the Holy Spirit. Same as Christ, to give us comfort nang dumating siya. Same as the Father who promised to send the Comforter
o tagapagligtas sa atin. Yun ang comfort na ibinigay sa kanila noon hanggang ngayon. Yung mga Old Testament time, iyon ang comfort nila na makita nila na darating ang Savior sa kanila balang araw. And this time, dumating na yung comfort, nag-comfort sa atin, which is Christ. So tayo ay comforted tayo kahit na tayo ay nahihirapan sa mundo. Kasi ang ating hope, kung ano man mangyari, hindi na tayo mahihiwalay sa ating Panginoon pagkat hawak niya tayo. So yun ang comfort na binibigay sa atin. So, patuloy tayo na magtiwala at patuloy natin kilalanin maigi na yung banal na Espiritu ay hindi siya lesser o anything lesser sa tatlo. Hindi lang siya power but also His God. Nakasama sa ang tatlong ito at working together para sa ating salvation. Sige, tayo po'y manalangin. Dakilang Ama, salamat po sa patuloy mong pagpapakilala sa amin. Bagamat may limitasyon kami. Oo nga, Panginoon, may mga bagay pa kami hindi nauunawaan tungkol sa iyo. So, ito ang dahilan kung bakit mo nais kaming tipunin upang ang iyong salita ay yung i-feed sa amin to give us knowledge kung sino ka talaga iyo. Tunay nga yung banal na Espiritu ngayon ay siyang pinadala upang makasama namin. Tulad ng Old Testament time, kamat sila ang mga tao noon na hindi pwedeng humarap face to face with God, but you said them protection kung sila ay nasa wilderness. Ganun ang karakter mo, Panginoon. Hindi mo pababayaan yung mga pinangakuan mo. Hindi mo sila pababayaan at patuloy mong tutuparin ang pangako nyo sa kanila. Hanggang sa ngayon, Panginoon, as you promise ng Savior mula po ng creation, ay pinadala mo. At ito ay ang aming pinasasalamatan hanggang sa ngayon. Pagkat ang banal ng Espiritu ay siyang nagre-remind sa amin at nagpapaalala sa amin kung sino ang dapat namin pasalamatan at sino ang dapat namin pagkatiwalaan at saan namin ilalagay ang aming pag-asa. Ganoon, maraming salamat sa ginawa ng iyong anak na si Jesus nung namatay siya sa cross ng Kalbaryo para sa amin, para sa aming kaligtasan at sa pag-angkin mo sa amin. Bagamat ikay umakyat sa langit, ngunit hindi mo kami pinabayaan. You send a comforter, which is the Holy Spirit. The same as you, your character and yung character ay iisa lamang. Na siya ay tapat at faithfully na bibigyan ng pag-iingat ang lahat ng nananampalataya sa iyo. Pinili mo na kami mula't simula pa. Kaya Panginoon, alam namin hindi mo kami papabayaan. Tulad ng nangyari sa wilderness, saan yung pillar of cloud and fire kasama nila. Ay din kami, Panginoon, bagamat dito sa mundong ito ay nakakaranas pa rin kami ng paghihirap sapagkat corrupted pa rin ang mundong ito. Pero dahil sa pangako mo na balang araw sa iyong muling pagbabalik, aalisin mo na ang paghihirap na ito. Bibigay mo sa amin ang joy saan kasama na namin kayo. Muli, maraming salamat, Ama, sa patuloy papaalala sa amin but to remind us na hindi mo kami pababayaan anumat mangyari. The Comforter, siyang nagbibigay comfort sa amin, ay narito kasama namin. Muli, ito ang dahilan kung bakit kami nagkatipon at nagpapasalamat sa iyo. Muli, ito aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen.